Maganda babawan natin ng konti yung mga terminologies na gagamitin natin dito sa vlog natin. So, I will ask you this question. Okay? Totoo ba ang gunaw? Okay, some people kasi nakaka-encounter ko along the way, no, along daan, habang daan, no. Gunaw ang alam nila. So, ibigyan natin ng description ng gunaw ayon sa kung ano yung kahulugan ng gunaw. Gunaw means pagpuksa, pagkawasak. Yan ang terminology na kahulugan niyan sa Tagalog. Again, pagpuksa at pagkawasak. So, ang tingin ko po dito, ultimately darating ito. Okay? Dahil walang dalawang batong magkapatong ang matitira na kapwa magkapatong. Applicable din po yan sa mangyayari sa mundo in the coming days. Dahil talagang matatapos po ang mundo. May gunaw? Yes. Ultimately, may gunaw. Pero bago dumating si gunaw, meron munang paghahari ng 1,000 si Kristo dito sa lupa. What a sweet fulfillment of old prophecies. You know what? Marami pong hinulaan sa Old Testament na hindi pa po natutupad, like yung maghahari si King David kasama si Jesus, no? Pero may iba naman nagtuturo, may iba naman pong naniniwala. Kaya naman daw tinatawag na maghahari si David dahil apo niya si Jesus. Hindi niyo ba alam na kaapu-apuhan ni David si Jesus Christ when it comes to the flesh? Sabi niya gano'n, ang iyong kaapu-apuhan ay maghahari at ang kanyang trono ay magpasawalang hanggan. That's the Lord Jesus Christ. Hindi naabutan ni David si Jesus. Imposible maabutan. Mahigit, siguro ang sabi ng estimated na bilang, 1,200 years ang pagitan nilang dalawa. 1,200 years after namatay si David, after 1,200 years, pinanganak yung kaapu-apuhan niya, si Lord Jesus. Naabutan ba niya? Abay, syempre, hindi ano. Hindi talaga. Malayong pagitan, di ba? Pero in the coming years, matutupad po yon sa kanyang paghahari. Kasi may nagtuturo na maghahari daw ng literal si King David dito sa lupa pagdating ng araw na yon. Pero may mga nangangaral naman na, ay kaya lang naman sinasabi na maghahari si David dahil kaapu-apuhan niya yung maghahari. It makes sense also. Actually, yung dalawang argument, kahit ano ang tama dyan, okay lang sa akin. Kasi, pag sinabi mo kasing King David, nasa lineage, si Jesus Christ kasi nasa lineage ng mga kings. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa lineage ng mga mga mas mababa. Kasi Diyos siya eh. Natatandaan nung namatay siya ay inilibing sa libingan ng mayayaman. Dahil siya ay Diyos. Okay? Siguro simple lang naman ang mga terminologies natin dito. Sabi nung nakausap ko, kaya naman sinabi na maghahari din si David dahil yung kaapu-apuhan niya maghahari din. It makes sense. Ako, kinukonsider ko yung view yun. Tama rin naman. Whatever view, ang ano dyan, importante mangyayari lahat ng yan. No? Alam niyo, sa eschatology, meron tayong mga i-consider dyan. Ito po yung mga bagay na mahirap unawain. Leave it like that. Leave it like that. Huwag ka magpakadalubhasa dyan. Mabubuwang ka. Sinasabi ko masisira ulo mo. Diba? Pero kung ano yung mga bagay na hayag, doon tayo mag-focus. Ngayon, balik tayo sa gunaw. After that, after ng 1,000 year na paghahari ni Jesus dito, ako hindi ko na binanggit yung tungkol sa rapture, yung sa Antikristo, punong-puno na po itong channel natin yan eh. Ito naman tayo, magsimula tayo sa gunaw. Kasi pagkatapos po ng gunaw, mararamdaman na natin, mararanasan na natin yung eternal life with Jesus forever. I'm so excited. Yun ay pinaka-wow. Wakas na lahat ng kasamaan. Tapos na si Satanas. Tapos na lahat. Okay? Kaya pagkatapos ng 1,000 years, maa-unfold na po yung judgment sa mga unbelievers. Itatapon na sila sa Gehenna Hell. Gehenna Hell, maapoy na impyerno. Bibigyan sila ng laman, buto. Parang ganito, tangible. Yan. Hawakan yung kamay nyo. Yan. Tapos, itatapon na sila forever and ever sa Gehenna Hell. Dagat-dagatang apoy. Yung mga nag-reject sa gospel ni Jesus. May mga mabait bang tao roon? Marami po. Mabait sila pero
hindi sila naniwala na sapat na yung finished work ni Jesus para maligtas sila. So may mga pupunta pong mabait sa Gehenna, marami po. Yung isang matanda na kilala namin, sad to say, kamag-anak po namin ito po. Kamag-anak po namin. Rehilyo sa Bulacan. No? Every, ang tawag doon? Semana Santa ba yun? Yung mahal na araw, o di ba? Lagi silang sumasama sa procession, ganon. Then we attempted to share the good news. Talagang sinat down agad kami. Kumbaga, may hilyong kami gano'n. Tapos may hawak na rosaryo. Yeah, so, thank you po. Sige po, kung galangan lang po. Kasi nagkaroon kami ng reunion. So, we were invited. Actually, hindi namin sila kamag-anak yung super close na, anong tawag doon? Yung parang unang layer. Hindi, malayo na po. Malayong kamag-anak na. But since my mom that time, gusto nila, at least makabanding man lang yung kanilang mga kamag-anak. So, pumunta kami doon sa Bulacan. Kasi sa mga kamag-anak namin sa Pampanga, yan, mas ma-close kami sa mga yon, mga kamag-anak sa Bulacan, hindi naman. So, pumunta kami doon, yeah. Sarado pala sila, nakakandado pa. Ay, hindi na ako magbabanggit ng reliyon. Alam nyo na, sandado. Kandadito. Nakakandado na. Talagang saradong-sarado, nakakandado pa. Talagang So, ayan pong gusto kong sabihin. So, yeah, may mga mabait po sa Gehenna. It's so sad. Real talk. Ba't naman ako magugulumihanan dito? Ba't naman ako titigil ng pag-preach? Ayan po ang katotohanan eh. Ngayon, ito naman ngayon ang mas matinding real talk. May mga bad person ba sa heaven? Ibig sabihin, mga bad sila nung bago sila magbago? Yes. Ang unang-unang makikita natin doon na bad, si Demas. Pinangalanan ko lang para hindi naman tayo nalilito masyado. Ito pong si Demas ay yung magnanakaw, yung thief na katabi ng Panginoon nung namatay siya sa cross. Dinala niya sa langit yan. Maliwanag po yan. Walang tututol dyan. It's biblical. Very biblical. Di ba? I think nasa Lucas yan. So, ayan pong gusto ko pong sabihin sa inyo. Okay? Wala yan sa gawa mo. Wala yan na nagsisimba ka. Wala yan sa ganun-ganun. Nasa ginawa yan ni Jesus sa cross. So, sapat na yung ginawa ni Jesus sa cross para mapunta tayo ng langit. Then, after that, talagang gugunawin lahat ng mundong ito. Yes, gugunawin na lahat. Hindi mag-uumpisa na yung eternity. Ano ba yung eternity niyan? Zoe life. Eternal life. Zoe life. Literal po na nandun na tayo kasama si Jesus sa eternal life na yan, magpa sa walang hanggan. Bye-bye.